Hi guys, this is Barzan. Again, samahan nyo guys na gumawa ng video reaction dito about sa kay Tekram, no, yung update kay Dave. At ito guys, may pamagat to na TechJune, resibo against Dave. So panoorin natin to at maki-update tayo. Syempre sa atin muna sa lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At syempre sa atin muna natin ang lahat ng mga team Kalingap at syempre sa lahat ng mga nagmamasa kay Tekram, no? Syempre sa atin ko si Kuya Balsaros Matubang, Ate Edna at syempre Kalingap Rob. At siguro hindi ko napapatagal guys at pakinggan natin si TechJune. Tingnan natin kung ano yung resibo na sinasabi nila. Ayun na nga sinabi namin. I-challenge mo po kayo sa lahat ng mga sinasabi. Nagiinom ka daw, tsaka nakikipag-drug racing ka daw. Okay, nagiinom at nakikipag-drag racing ka daw. Yun yung tanong ni Madam. Wow. Tapos ang sagot niya, wow. Eh, wow. So parang ang ano is, hindi totoo yun. Sobra-sobra naman sila. Wow Okay, hindi mo makikita sa CCTV yung pagda-drug racing at pag-iinom kasi hindi mo naman gagawin sa loob ng bahay yun. Yes, gagawin mo yun, syempre, sa labas. Sa labas. Oo, no? tama. At Tama siya, sa labas gagawin. No? ngayon, kung may nakapag-video sa'yo doon o may nakapag-picture sa'yo, eh yun, pwede ho nating ipakita. Pero yung, siguro tinutukoy mo doon yung paglabas ng madaling araw, ano? Oo. Kasi yung mga tanong kasi sabay-sabay, no? Kaya nililinaw ho natin. I-challenge mo po kayo sa lahat ng mga sinasabi. Nagiinom ka daw, tsaka nakikipag-drug racing ka daw. Wow. Di ba yun yung recent question? Ang sagot niya, wow, ganyan. Para ka po Kasi daw binigyan ka daw ni Ninong F ng 85K. Inom pa. Ay, wow, thank you, yun yung sagot niya. So, hindi man siya nagsabi ng oo, hindi. Kasi syempre, gigilty siya kung sasabihin niyang oo. At hindi, pero somehow, ang impression ng sagot niya is, wow, thank you. So, ang impression is, walang 85,000. At yun po yung magiging core ng aking pong live ngayon. Kasi yung tanong is, binigyan ka daw ni Francis ng 85,000. Parang yung kanina, yung binabanggit ko. Of course, hindi naman binigay yung 85,000 as a whole. Yes, oo. Di ba? Wala namang binigay na buong 85,000. Oo. Actually, more than pa nga yun eh. Kumbaga, yung tinotal lang na mga nalaman, ng mga oras na yun, no, galing dun sa taong pinagkukuhaan mo ng pera, is halos nasa 85,000. No? Actually, more than pa nga. Grabe, more than ano? Talagang finifeed siya ng pera. Ano? Ang dating sa akin guys, based dito sa video. So, yung tanong kasi is, alam nyo yun, Tekram, binigyan ka daw ng 85. Siyempre, sino ba nagsabi? Inabutan ba siya ng buong 85,000? Diba? So, siyempre, pwede sagutin, wow, walang inabot sa aking 85,000. Nagigets po nyo, Tekram, yung mga tanong ng mga, kaya, ganun na lang confidently masagot, ano. Pero ang tanong, hindi yun yung tanong. Ang tanong doon is, binibigyan ka ba ng pera ni Francis na umabot ng 85,000? Ayan. Alright? Lilinawin lang po natin isa-isa. Ngayon, dahil ang impression sa akin netong sagot mo, kuya, is hindi. Dahil yung sagot mo, wow, thank you. So, sabihin na nating at kasi sagutin mo o hindi, ganun lang dapat. Oo, dapat. Let's say sabihin mong hindi. Siyempre, di ba, nung naglabas ho tayo ng resibo, nilabasan natin resibo natin dyan about ho dun sa mga inabot. Alam naman po magsinungaling ho yung mga pinadalang amount, di ba? So, kinuha ho po natin yung record, no? O ngayon, Kuya Day, sa pasisinungalingan mo, humarap ka, kausapin mo yung tao, ginukan. Ikaw na lang naniniwala sa'yo sa sarili mo dito eh. Dito yung mga tao dito, ikaw na lang yung naniniwala sa sarili mo dito sa mga sinasabi mo, no. Kaya nakakaawa, at the same time may inis kasi saan mo kinukuha yun? Ano yung para magmukha kang credible sa mga kinabihan mo? Para magmukha kang mabigat sa kanilang sa kanilang paningin, no? Naglabas tayo ng resibo about that.
And syempre, Katekram, dahil baka naman kailangan kong magdagdag ng resibo about po doon. So, may idadagdag po ako resibo. Naku, yung mga ano dyan, yung mga tawag dito, yung mga commentator dyan. Alam ko na naman, lalabas na naman ito yan mamaya. Mamaya lang, mabilis, lalabas to. Tech June, naglabas na ng panibagong resibo. Anyway, Tsaka maganda may naglalabas ka ng resibo kaysa wala, di ba? Tsaka tama yung sinabi niyo sa 85,000, hindi naman buo. Wala magbibigay ng buo. Pwedeng paunti-unti. Tama siya doon. At based yun sa info nila. At yung sagot, actually yung mga sagot ni Dave talaga hindi siya direct to the point eh. Pare, oh wow. Tapos alam mo yun, simpleng sagot yes or no lang di niya magawa. ayan, basa po muna tayo. Yeah. Kaya kapag nagsasalita, dapat may proof ka na matibay yung ano mo. Tama. Kuya, yung matured, yung usapang matured ka, Teka. Kung ganun yung matured, ayoko na maging matured. Di baling maging immature na lang ako forever kung yun po ang definition ng matured. Anyway, asa na? Ito po yung conversation ho ni Kuya Dave at saka nung taong pinagkukuhaan ng pera. Okay. Just to add up, no? Just to add up dun sa, kasi pinasisinungalingan nga niya, wow, sabi nga niya, wow, thank you, no? Parang inaano niya dun sa mga, pinapakita niya dun sa mga kasama niya na, wala, hindi totoo yun. Parang sinasabi niyang nonsense, no? Yung sinasabi sa kanya, against him. Totoo man, wow, thank you, di ba? So, well, maybe it's just my thing. Pero para sa akin, yun din ang tingin ko eh. Parang, oh wow, parang gano'n. Ang dating sa akin, parang, nonsense. So, wala na, di ba? Nonsense yung sinasabi niyo sa akin, di ba? So, parang, yun din ang dating sa akin, Tech June eh. But, that's the impression. At yun yung sa tingin kong nararamdaman ng mga nakikinig sa kanya na, kita nyo, hindi naman totoo. So, yeah, to add up dun sa, hindi ko po muna ipapakita yung mismong shot, kasi pwede niya tong, pag pinasinungalingan niya tong usapan na to, doon ko na lang ipapakita ho sa iyo. Yun, tama. Para ho, ayan, talaga ho, matindi ebidensya. mahuhuli naman po sa bibig yung isda eh. Tama naman siya. Nahuhuli yung isda talaga sa bibig. Eto na. So, ang message si Kuya is, Kuya, send na lang GCash. Ayan. So, siguro may pinag-uusapan sila dito. Screenshot mo kasi ito. Kuya, send na lang GCash. O sige, na-send na Dave, sabi nung kinukuhaan niya. Kuya, paabot 1K sa akin bukas. Ayan. Sabi nung okay, sige. Tapos reply niya, hehe. Tapos nag-reply uli yung kausap niya, Ano oras mo hatid bukas? 6:30. Hehe. Tapos reply uli nung kausap, yung side na lang yan ang iparepaint. So pinag-usapan nila dito motor, no? Yung side na lang yan ang parepaint mo, tsaka yung sa head niya. Ipagaya mo sa kulay ng Click V3 fairings. Parepaint mo din pearl white. Ayan, bumagay talaga ng gusto. So dito may pinag-uusapan silang GCash. At ayan, kuya paabot 1K sa akin. So, kumbaga, portion ng padala kukunin daw niya. Ito September pa to, September 25, 11:12 PM. Nag-message si kuya dito, Kuya, pwedeng pa-cash out ng 2K. So, other transaction ko. Pwedeng pa-cash out ng 2K. Sabi nung kausap, o sige, kunin mo bukas. Sabi ni kuya, wait lang, hehe. Bukas na lang kuya, hehe. Sabi niya. Ang reply nung kausap niya, o sige. Anong oras? Ayan. Tapos ang reply ni Kuya Dave, excited na ako sa flarings. Ayan. So about sa motor pa rin ang pinag-uusapan nila. At ayan. 7 pasok ko bukas. Ito, September 26, nag-reply si Kuya Dave, sabi niya, Kuya, nasend na? Ayan. Mamaya ko na lang kunin. Siguro hehe to, no? Sabi ni nung kausap niya, check ko. Meron na.
So, may tinutukoy na paparating na pera. So, dito, alam ni Dave na may paparating na pera. Kaya, ayan, check ko. Oo, meron na. Ayan. Mamaya ko na lang, babalikan ko lang po Kuya, na-send na? So, may tinatanong niya yung kausap niya na kung meron na daw bang dumating. Mamaya ko na lang kunin. Hehe. So, sabi nung kausap niya, check ko. Tapos, reply niya, sabi niya, dagdag pa niya, meron na. So, dumating na yung cash, no? Anong oras uwi mo, kuya? Kauwi na ako. Ayan. So, may tinatanong si Kuya Dave dito, maganda yung breaker, master. Siguro yun yung ano niya dun sa kausap niya. Dahil siya yung nag-aayos ng kanyang motor. Maganda yung breaker, master. Oo, sabi nung kausap. Kuya, pwedeng pa-cash out. So, another cash out. No? Grabe yung cash out, no? Ang pinakamababa narinig ko, 1,000, ano? Yung 1,000, ilang linggo mo na rin, gastos, di ba? No? It turns out, para sa motor. Magas naman talaga motor, pero grabe, ano? Kasi kung magbumotor ka, parang may mga repaint, dapat yan, pinaghihirapan mo, eh. Pero it turns out, may mga nagbibigay kasi. So, talagang, para saan to guys talagang mas napapalapit si Dave kasi panay transaction sa GCash based dito sa usapan na sinasabi sa atin ni Techram ni June Tech June, sorry po Tech June, yan. Magkano ba? Mag-add ka na lang pang fee, no? Binabayaran ko yun 20 pesos lang kada 1K. So, inaano niya na yung fee siguro ng GCash transaction kapag nagka-cash out 20 pesos. So sinasabi nitong kausap na mag-add ka na lang pang fee. Siguro sa dami nung tapos mag-fee pa siya ng 20 pesos. Kawawa naman yung pinapadalan, mag-aabono pa. Anyway, magkano ba? Mag-add ka na lang ng pang fee, no? Binabayaran ko yun 20 pesos kada 1K. Ay, ayun, na-send na pala. Ayan. Okay. Magkano? Sabi ni Dave. Doon ko na lang ibawas bali 60 yan, mababawas doon. 60. O magkano yun? Kung 20 pesos per 1K, so 3,000 malamang. Kasi 60 pesos Bigyan na lang kita, sabi ni Dave, no? Tapos sabi niya, sige. Pwedeng kunin ngayon, sabi niya. So, gusto daw niyang kunin ngayon. Siguro Monday, Tuesday, ipapagawa ko na lang pagka nasa ibang bansa ka. Pag nasa ibang bansa, ano kaya pinag-usapan nila dito? Sige kuya, baka yung ipapagawa ko na lang pagka nasa ibang bansa ka. Siguro na pumunta sila sa dito. Sa may pinuntahan nila ka, Tekrap. Sige kuya, thank you. Sige kuya, thank you. Ay, yung 2K, kuya, kunin ko bukas. Hehe. So, may 2K na naman na pinag-uusapan dito. Sige. Sige kuya, pahanap nga. Ayan. So anyway, marami pa akong babasahin. Pero i-cut ko na muna. Ano yung point dito? Ba't ko ito binabasa? Na may transaction. Yon, tama. Obviously, walang 85 na buong inabot. No? So parang paisa-isa yung bigay. So nag-base siya dito sa usapan. Kaya pala sabi niyang 85,000. No? As far as his knowledge. Okay? Tuloy natin. Pero itong mga transaction na to is magpo-prove, magbibigay ng diin na may transaction kang ginagawa. Na alam mo namang illegal. I mean, alam mo namang hindi tama. No? At ito po yung mga iilan at sabi nung kausap is yung iba daw ay kapag pupunta siya doon, in person niya na tinatanong. Okay. Kinukuha or whatsoever kung ano man yung transaction nila. So, di ba? Tapos kung magpaliwanag ka dun sa live mo, Teka lang guys, teka puputuloy natin. Kasi baka isipin, Sir Marziano, ano yung mali doon, no? Na transaction naman, kumbaga karapatan ni Dave. Actually, ako para sa akin to guys, sa opinion ko lang po. Yung sinasabi niyang mali, is kasi hindi ka naman dapat talaga nakikipag-contact sa mga tao na directly Di ba? Na hindi alam ni Techram It turns out kasi may mali talaga dun sa ginawa ni Dave. Kasi kung nakikipag-transaction siya, I don't know kung sponsor yun, no?
kung naipag-transaction siya, dapat alam yung tatay Tekram niya. Pero hindi niya pinapaalam eh. At kita mo yung hinihingi, no? Para sa motor lang. Para sa motor guys, tas 1,000, no? Pinakamababang narinig ko, as based dito sa video. So, laking pera yon, no? Sobrang nakukonvince mo yung mga, no? Sobrang convince mo yung mga kausap mo. Well, anyway, given naman yun kasi, syempre, tatango lang naman yan sa'yo. But ang sad lang kasi, paano mo nagagawang sabihin yun? Kasi, aharap tayo sa Diyos, kuya, eh. Oo, totoo yun. Aharap tayo sa Diyos, tapos, ganyan kang magpaliwanag publicly na para bang sobrang convince ka na totoong-totoo sinasabi mo. Tama yun, oh. Actually, doon ako natatakot to the fact na haharap tayong lahat sa Diyos. Tama yun. Yun yung nakakatakot ka, Tekram. Kasi may araw ng paghuhukom eh, no? Sa mga viewers natin, no? Especially mga naniniwala sa Biblia, no? Talagang may araw ng paghuhukom. Talagang darating yan. Lahat tayo hukuman. Itago mo man yung ginagawa mo mali, no? Madali. Ngayon, sa lupa, pwede mong itanggi yan, no? Lahat naman pwede mong itanggi, pero sinasabi ni Tech Jun, aaharap tayo sa Panginoon. Hindi mo yung matatakasan. Hanggat may pagkakataon pa, kuya, kung ano, ito advice lang naman dito kasi may pinagsamahan naman tayo. At somehow, ginagay kita sa spiritual journey mo. Pagsisihan mo, kuya. Pagsisihan mo yan. Kung sa amin lang, we can easily forgive you about that. Pero ikaw mismo kasi, pagharap mo sa Diyos, no, humingi ka ng tawad. Tama. Hingi mo ng tawad yung pagsagot-sagot. Minsan naman kasi yung mga tanong naman ng mga wakbak is very misleading, kaya kumbaga, kaya ganun na lang niya sagutin, no? Totoo naman. Tsaka hindi nila kinokorek, Tech Jun, ha? Di ba? Hindi nila kinokorek yung bata. O, teka lang, di ba, tulad nun, tinatanong kung nanonood siya ng porn. Eh, simple na naman, kung ikaw yung wakwak na nagtanong, dapat sinabi mo, nasa yung sagot mo doon? Iho, saan yung sagot mo? Iho. Ba't hindi mo sinagot yes or no, di ba? Pero, ano lang yun, pinaspay lang nila. Parang, wala na. Nung sinagot niya, hindi ko naman, hindi na ba niya nahawakan yung laptop, yung MacBook, di ba? Tuloy natin. Very misleading, kaya kumbaga, kaya ganun na lang niya sagutin, no? Nakakaawa. Pero syempre, yung sagot kasi ni Dave dito, siya yung magiging responsible dun sa sagot niya. Totoo. Because nag-process to sa kanyang puso, nag-process to sa kanyang isip, at nilabas niya. So, he will be responsible sa anumang isasagot niya. Wala tayong ano dun sa tanong, kundi dun sa sagot niya. Yun yung mabigat sa kanya, no? So, anyway guys, so sana naintindihan nyo. So, try natin magbasa ng comments guys, ha. Basahin si Mary Ann Guevara. Mayabang na kasi pinag-aaral at itinuring na kapamilya. Yan ngayon, mayabang kaysa tunay na mayayaman. Ang buhay bababa, taas lang yan. Malay mo bukas na sa baba ka na dito. Totoo naman eh. Buhay natin parang gulong, di ba? Celine Cruz, ang walang niya. Sana umalis ka na lang, Dave. Di ka nagsasalita ng mga ganyan. Wala kang utang na loob. Jocelyn A. Legaspi. Ito lang masasabi ko, walang mag-i-sponsor sa kanya kung hindi siya inampon ni Tekram at hindi sana siya makikilala ng tao dahil sa awa sa kanya. Tinanong na ba niya sa sarili niya ngayon, nasan kaya siya ngayon kung walang taong umampon sa kanya? O, medyo mahaba-haba to ah. Wala ka sa kinalalagyan mo ngayon kundi kay Tekram, hindi ka makikilala ng mga taong nag-sponsor sa iyo. Tandaan mo, Dave, hindi panghabang buhay ang tulong na natatanggap mo. Totoo yan, nauubos yan. Yung bangko nga eh. Ang laki-laki ng pera sa bangko, nauubos eh. Tapos yung pera, hindi naman galing sa'yo. Ay, maniwala. Saglit lang yan. Maraming tumulong sa'yo dahil mabait ka at naawa sa'yo. Pero sa pinakita mong pag-uugali, napakataas mo magsalita na para bang hindi ka nila pinulot sa tabi na kung hindi ka nagbubuhat ng mga gulay, hindi ka magkakapera. Nasaan ka ngayon kung walang ibang kung walang nag-iisang tao na tumulong sa iyo, kung nagawa mong ibasura lahat ng ginawa nilang kabutihan sa iyo, minahal ka nila at itunuring na pamilya, kaya mo rin ibasura lahat ng tutulong sa iyo. Ay, totoo yan. Alam mo, actually guys, maganda 'tong sinabi niya, no? Maganda sinabi niya, perfect to para sa akin. Alam mo yon, yung taong nagpakilala sa'yo sa social media, yung taong tumulong sa'yo para makilala at
ma-reach out ka din ng ibang taong naaawa sa'yo, no? Tinulungan ka. Actually, ako nakikita ko si Tekram ayaw niyang ma-indulge sa pera, no? Sa material na bagay itong batang to. Ang problema, talagang ini-indulge siya ng mga wakwak sa pera. Puro transaction. No, kahit kita niyo yung last time nireact natin, di ba? Binibigyan siya ng pera, binabasa niya yun. Wala man lang nako guys, totoo lang, hirap lang magsalita. Pero totoo sinabi niya, minahal ka nila at tinuring na pamilya, kaya mo rin ibasura lahat ng tutulong sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng tutulong sa kanya ngayon, pagdating ng araw, hindi kayo sigurado na papansinin, kikilalanin kayo niyan. Kasi nga si Tekram, hindi niya nakinilala, di ba? Hindi na sabi nga ni Tekram sa kanya Tekjun hindi naman namin hangad na bumalik Ang hangad lang namin, mag-usap tayo, no? Sabihin natin yung totoo. Ganoon naman nung habol niya Kasi but the end of the day, no? But in the end of the day, ang mangyari lang po, just aharap tayo sa Panginoon. At pag humarap tayo, hindi natin pwedeng ituro ibang tao. Sarili na natin. Itago mo ngayon, Dave. No, itago mo ngayon yung mga excuses mo. Gumawa ka pa ng maraming excuses kahit gaano kagaling. Pagdating ng araw na tayo pinagpahinga ng Panginoon at haharap tayo sa Diyos, paano mo sasagutin yun? Anyway guys, this is Marzano. Again, samahan nyo dito guys sa next video reaction. And to God be the glory guys. Paalam po. Bye-bye.